Paano na kaya si Senador Bato de la Rosa? Tuluyan na bang magtatago? Abay, 3 linggo na. Kahit napakalaki ng trabaho niya sa Senado dahil Vice Chairman ng Committee on Finance na binabalangkas ang proposed budget for 2026, hindi ho napapakita, hindi nagtatrabaho. Baka natakot sa digital warrant of arrest. Lalo na ngayon. Yung apela ng kampo ni Duterte sa ICC, International Criminal Court, ay hindi pinagbigyan, ibinasura. Walang matibay na ground ang Duterte para siya ipagbigyan. Nireject lahat. 1, 2, 3 yan. Reject lahat. So, ibig sabihin yan, kahit pa walang final decision, dahil on appeal pa rin, yun namang naunang desisyon ng ICC pa rin na sila merong jurisdiction. Nag-apela ulit yan ang mga Duterte. Wala pang final resolution ang ICC. Pero sa akin pong sapantahan at aking opinion, kung hindi pinagbigyan ang pansamantalang paglaya o interim release ni Duterte, ang ibig sabihin nito, kahit on appeal pa rin, naniniwala ang ICC, meron silang jurisdiction kay Duterte. Dahil ang mga Pilipino ang complainant at hindi na-justify kung bakit kailangang i-release si Duterte, ilagay sa ibang bansa o kung saan man. Yun po yun, napakatindi. At dahil dyan, yung mga co-accused sa crime against humanity, human rights violation sa war on drugs noong 6 na taon o lampas pa, during Duterte administration, mahirap talaga inyong kalagayan ngayon. Kung si Duterte nga na sinasabing may sakit, may edad na, ganito, elected mayor, hindi pinagbigyan makalaya, di itong mga co-accused pag hinuli at nahuli, lalo ding wala kayong kalayaan. So talagang malamang magtago. Kaya si Bato magpapasko ay mukhang malungkot. Kung hindi man siya mahuli before Christmas, pero yung nagtatago ka, malungkot yan. Ngayon sinasabi na nga ng Senado, hindi nga daw nagpaalam ang dami ho ng kanyang dapat na trabahuin sa Senado. Siya yung magdidepensa ng budget ng Department of National Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan bilang Vice Chairman ng Finance Committee. Hindi niya nagagawa. Napipilitan tuloy yung overall chairman ng committee na si Serwin Gatchalian na nag-overload na. Siya na lahat ang nagdidepensa ng budget na dapat ay trabaho at ginagawa ni Bato de la Rosa. Posibleng umiiwas sa digital warrant of arrest, natatakot, kaya inabandon na yung kanyang trabaho. Malinaw na abandonment yan Malinaw na kanyang pinabayaan ang kanyang trabaho sa aking opinion. Kasi ang sabi ni Tito Soto, hindi nag-file ng leave, hindi nagpaalam, bigla na lang nawala. Matapos ilabas ng ombudsman na sinasabing kopya ng warrant of arrest. At ngayon ay sinundan pa ng kapatid na DILG Secretary na may hawak ng PNP. Totoo ang digital warrant of arrest na may signature. Naloko na. Tapos ngayon, ibinasura yung appeal ng paglaya. Ay matindi talaga ni Duterte. So hindi lang si Bato, pati yung mga co-accused dyan. Di ba nababanggit yan si Bongo, si Sara Duterte. Sinabi ni Sara, kasama siya sa listahan. At yung mga general ng PNP. Yung iba dyan, retirado na. Marami-rami yan. Kung hindi man sabay-sabay na issue ng warrant of arrest kasi gano'n ang sistema sa ICC. Isang kaso, isang warrant of arrest. Sunod-sunod yan. So, padami ng padami ang hahanapin ng batas. Court order galing sa international at mga court order galing sa Sandigan Bayan sa corruption issue naman. So, tungkol sa corruption, flood control, scam, tungkol sa POGO, tungkol sa war on drugs, ayan po ang magiging mga pwedeng maging wanted, pwedeng maging pugante kapag naglabasan ng lahat ng warrant of arrest at pagkatapos nagtakas, tumakas, nagtago, magiging wanted yan. Ganun po yan Kaya ang turing ng ating Pangulo, mga wanted na kayo, pugante kayo. Yung mga involved sa warrant na may warrant of arrest, may kaso dahil sa flood control. Pero itong ICC, ganun din ang mangyayari. Puro Interpol. Ang ICC nangangailangan ng tulong sa Pilipinas through Interpol para hulihin ang mga co-accused ni Duterte. Ang Pilipinas naman may pangailangan din sa Interpol para naman hulihin sa labas ng bansa ang mga tumatakas, pugante sa graft in corruption
sa flood control at sa POGO operation katulad ni Crasandaong at Harry Roque. Ganong katindi. Magpapasko, warrant of arrest, salo-salungat. Magpapasko at magbabagong taon, hanapan, hulihan ang gagawin ng mga otoridad. Pero wala tayong magagawa. Court order, rule of law, local, national, at international law. Ayun ang gagawin natin yan. So yung hindi nakakaintindi, magagalit sa akin. Sasabihin, bias ka Mike. Sasabihin ay si Mike, kakampi na kung ano-ano. Hindi, kakampi ako ng katotohanan. Kakampi tayo ng paghahanap ng katarungan. Kung hindi kayo guilty, humarap kayo. Kung hindi kayo guilty, dapat taas noo kayong haharap sa korte. Pero kung mga guilty kayo, abang usapan nyo. Pero ito'y sinasabi ko, tinatalakay ko, hindi ako bias. Sinasabi ko lang yung pwedeng mangyari, nangyayari, at ang kapangyarihan ng batas at ng mga court order, warrant of arrest. Kahit sino. Lagi ko naman sinasabi, no one is above the law. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Matagal ko na sinasabi yan. Hindi naman tayo nagyayabang. Akala nyo kasi nagbibiro. Sasabihin nyo, bias ako. Sasabihin nyo, bayaran ako. Kalokohan yan. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Hindi ko kailangan maging bias. Yung totoo, pag pinanindigan mo ang totoo, kahit anong oras, kahit saan ka umarap, masasabi mo. Walang script katulad ng ginagawa ko sa aking mga pagbablog. Walang script ito. Lahat ito impunto na kung ano yung issue, yan ang ating pinapaliwanag. Sa aking kapangyarihan at paniniwala, aking opinion, interpretation, analysis sa mga nangyayari. So, the best move ng lahat, surrender. Irespeto ang batas. Justice for all. Katarungan sa mga Pilipino may-ari ng perang pinagnakawan, katarungan sa mga Pilipino biktima ng tukhang, katarungan sa mga Pilipino na abuso ng pogo, at katarungan din sa lahat ng akusado, kinasuhan at suspect. Meron din kayong katarungan. Pero ang katarungan yan, makukuha lang kung kayo ay susunod sa proseso ng batas, sumailalim sa paglilitis. Hindi pwedeng takasan, hindi pwedeng taguan, hindi pwedeng murahin, hindi pwedeng gimmick, drama. Kalabusong aabutin nyo. Yan. Real talk lang. Kaya kayo, mga mamamayan, mga followers, subscribers, viewers ng aking mga channel, like and share lang po ninyo yung aking mga topic dito dahil for education, for informasyon na totoo ang ating sinasabi. Wala tayong kinakampihan dito. Pero pagdating sa korupsyon, taong bayan ang biktima, mamamayan tayo, lahat tayo biktima, lahat tayo ay may karapatang habulin sila. At yan ang ginagawa ni Pangulong Marcos, panagutin ang lahat. Kasi kay Pangulong Marcos, bawal ang human rights violation. Paglabag sa karapatang tao, ayaw ng Pangulo. Tama yun. Rule of law. Batas ang magpaparusa sa lahat ng abusado. Bigyan ng hustisya ang mga biktima. Yan ang policy. Political will ni Pangulong Marcos Jr. Please like, share, subscribe, and follow.